Sa mga nagdaang kabanata ay tinanong ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na kung gaano kasiguradong masisira niya ang formation. Sumagot naman si Xiao Chen na masasabi nila ito sa isang sulyap lang. Sinubukan din niya itong suriin na kung ano ang kanyang magagawa. Habang ang kanyang mga nasasakupan ay tahimik na pinapanood siya. Maya-maya pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang ginagawa. Kaya naman napa-atres na lamang si Xiao Chen sa kanyang natuklasan. Iminungkahi niya na ang malaking formation na ito ay mas malala pa pala sa kanyang iniisip. Sinabi naman ng isang supreme na kahit ma-absorb ng formation na ito ang lakas niya, hindi siya naniniwalang wala itong limitasyon. Tahimik naman na sinusuri ni Xiao Chen ang formation dahil hindi nila kailangan na magtagal pa. Nagsaad naman si Li Yunfei na hindi iyon dahil ang formation na ito ay hindi lamang sumisipsip ng kapangyarihan, ngunit maaari nitong ibahin ang kanilang lakas sa enerhiya ng mismong pagbuo. Galit namang sinabi ng Supreme na handang isakripisyo ng mapahamak na extraterrestrial na nilalang na ito ang napakalaking populasyon para sa bitag na ito. Kinuha naman ni Li Yunfei ang atensyon ng kanyang senior brother, habang ang mga Supreme ay nag-uusap sa kung ano ang kanilang magagawa. Nagsaad si Li Yunfei na ginagamit ng dayuhang tribong ito ang formation para pigilan sila, na nangangahulugan para makakuha ng sapat na oras para sa pagbawi ng Bone Dragon. Kung ganap na gumaling ang nilalang na iyon, ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa atin. Nagsaad naman si Xiao Chen na kahit na nasugatan ng libu-libong taon, ang Bone Dragon ay mayroon pa ring napakalakas na lakas. Kung siya ay ganap na gumaling, paano ang kanyang cultivation level? Immortal Peak o mas mataas pa dito? Ngunit pinagpawisan naman sila nang maisip nila na baka ito ay nasa antas ng Divine Void Realm. Natahimik na lang silang dalawa sa kanilang naisip dahil kung gayon ay wala talaga silang magagawa. Samantala nagtataka naman si Black dahil sa wala siyang ideya sa Divine Void Realm. Tinanong ni Li Yunfei ang kanyang senior brother na kung gaano katagal bago masira ang formation na ito. Piniga naman ni Xiao Chen ang kanyang kamay. At kanyang sinabi na nag-aalala siya na tatagal ito ng ilang buwan. Nang marinig ni Li Yunfei ito ay kanyang sinabi na subukan nila ito. At sana lang ay makaabot tayo sa tamang panahon. Tinawag naman ni Xiao Chen ang atensyon ng kanyang mga nasasakupan, na ang susunod na gagawin ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masira ang pananggalang nakalasag na ito, at sa panahong ito, kailangan niya ng patuloy nilang ipasa sa kanya ang kanilang mga lakas. Nang marinig naman ito ng tatlo ay agad naman na sumang-ayon ang mga ito. Nasinundan din ng ibang mga supreme dahil ito na lang din naman ang magagawa nila. Matapos ang maikling pag-uusap ay kanya nang sinabi na sisimulan na nila ito. Agad na inilabas ni Xiao Chen ang kanyang baluti. Kasabay ng kanyang pagpapalabas ng kanyang aura, sinimulan din niyang gumamit ng formation upang hindi ma-absorb ang kanilang kapangyarihan. Nang kanyang mailagay ito ay nagbigay na siya ng hudyat sa kanyang mga nasasakupan. Agad naman na ipinasa ng mga Supreme ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit bahagya naman silang nangangamba kay Xiao Chen dahil sa lubhang delikado ito sa ating bida. Nagpasalamat naman si Li Yunfei sa kanyang senior brother, na kahit sila Black at Xiao Hong ay ganun din ang ginawa, habang si Xiao Chen naman ay bakas sa kanyang mukha na nahihirapan ito dahil sa daming kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahan na lumaki ang formation habang napapasigaw ito sa kanyang ginagawa. Inilipat ang eksena sa pugad ng Bone Dragon, na kung saan nakabalik na ang dalawang general, at kanilang iniulat ang kakayahan ng dalawa. Nasabi na lang ng Young Master na kung ganoon ay mukhang ang dalawang iyon ay mayroong kakayahan. Inihayag din ni Heavenly Tiger King na ang antas ng cultivation ng unang dalawang individual ay hindi mas mababa sa ikawalong immortal, at upang madama ang kumpletong pagbawi ng Bone Dragon Lord. Wala din silang pagpipilian na dalawa kundi gumamit ng secret technique upang makulong silang lahat. Bahagya namang namangha ang Young Master nang kanya itong marinig, nasabi pa nga niya na hindi talaga masusukat ang potensyal ng sangkatauhan dahil noong una niya itong nakilala, kasing hina sila ng mga langgam. Hindi din niya akalain na aabot sila sa ganoong antas sa loob lamang ng ilang taon. Tinanong din niya ang Heavenly Tiger King, na kung gagawin nito ang lahat nitong lakas, sino ang mas malakas o mas mahina kaysa sa dalawang iyon. Agad naman na sumagot ang Heavenly Tiger King na nababahala siya na baka hindi niya ito kakayanin. Nang marinig naman ito ng Young Master ay kanyang sinabi na bago ang lahat,
dapat muna nilang siguraduhin na ang kanyang ama ay ganap na gumaling. Nang makapagdesisyon ng young master ay kanyang tinawag ang atensyon ng dalawa. Naagad naman na tumugon ang dalawang general. Sinabihan silang dalawa ng young master na sundan siya ng mga ito kasama ang lahat ng walang kamatayang tribo sa itaas ng ikapitong antas. At kung hindi man masisira ng mga ito ang kanilang formation, ay maganda ito, ngunit kung gagawin nila ito sa lahat ng paraan, ay dapat silang kumapit hanggang sa sandaling ganap nang gumaling ang kanilang ama. Sinang-ayunan naman ng dalawang general ang sinabi ng kanilang young master. Samantala ibinalik ang eksena na sa grupo ng ating bida, na kung saan patuloy pa din siya sa kanyang ginagawa, habang ang mga Supreme naman ay makikitang nawala na ito ng mga lakas. Wala na din silang maitutulong sa ating bida dahil mahina na ang kanilang mga katawan. Nasabi pa nga ni Wuling na sobrang pagod na siya at hindi na makatayo. Habang ang dalawa naman ay ganun na din ang nangyari sa kanila. Bahagya namang nag-aalala si Li Yunfei sa kanyang senior brother, ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ito ang kasalukuyang bilis na aabutin ng hindi bababa sa isa pang buwan. Ngunit napalingon naman siya sa kanilang mga nasasakupan na hindi na maayos ang mga ito. Dagdag pa ni Xiao Chen na 30% ng mga tao ay naubos na ang kanilang espiritual na enerhiya. Ngunit natigilan naman sila ng kanilang maramdaman ang pagdating ng young master. Napansin din nila na mukhang marami ang mga ito. Kinabahan naman ang mga Supreme dahil sa hindi maganda ang pagkakataong ito. Nabahala din ng husto si Black Dragon dahil sa marami din ang mga ito. Habang si Black naman ay napaiyak na lang dahil sa wala silang magagawa na dito. Na kahit si Xuanfeng ay baka sa kanyang mukha ang sobrang pagkabahala. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nakalapit ang mga ito. Sa takot ng isang Supreme ay kanyang sinabihan ang lahat na kung bakit hindi na muna sila umalis. Sinang-ayunan naman ito ng isa, na tama dahil sa hindi pa huli ang lahat na umalis at muling ayusin ang lakas ng tao bago bumalik. Na kahit ang isa pa ay sang-ayon din dahil sa kanilang kasalukuyang lakas, ay maghahanap lamang sila ng kanilang kamatayan. Samantala napapangiti naman ang young master habang kanyang pinagmamasdan ang dalawa. Sinabihan din niya ito na mukhang nakakasakit ng ulo ang formation na ito sa dalawa. Nakangiti naman siyang sinagot ni Xiao Chen na kahit masakit ang ulo niya, ay wala naman ito sa 10,000 taon. Ninas naman ang young master ng kanya itong marinig dahil sa may laman ang sinabi ng ating bida. Dagdag pa ni Xiao Chen na pinamunuan mo ang isang malaking hukbo upang patunayan na ang iyong puso ay puno ng takot. At kung natatakot din ba ito na masira niya ang formation? Binigyan din ng seryosong tingin ng ating bida ang young master at kung tama din ba ang kanyang mga sinabi. Lalo namang nagalit ang young master sa mga sinabi ng ating bida dahil sa alam din niyang tama ang sinabi nito. Hindi tumigil si Xiao Chen sa kanyang mga sinasabi na kung tama din ang hula niya, gumamit ng secret technique ang Bone Dragon King nito para dambungin ang chi ng buong foreign territory. Upang ayusin ang sarili nitong mga pinsala, binigyan din ni Xiao Chen ito ng nakakalukong ngiti. Natahimik naman ang young master at hindi na makapagsalita. Dagdag pa ni Xiao Chen na kung makatagpo nito ang kanilang pag-atake bago makumplito ang pag-aayos, ang kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Napapiga naman ng kamao ang young master sa labis na galit. Naiinis na sinabi ng young master kay Xiao Chen na inaamin niyang ang mentally at pisikal nito ay parehong lubhang malakas. Ngunit kahit alam mo, ano naman ang magagawa nito? Dahil sapat na ang oras na iyong inilaan para mabuksan ang formation para sa aking ama na ganap na gumaling. Dagdag pa niya na kahit maaga kang pumasok, libu-libong etniko pa rin ang nasa likod niya. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanila, muli kong mapalakas ang pananggalang na kalasag. Naghihintay para sa iyong mga resulta, na nakatadhana na iisa lang ang kalalabasan nito. Matapos niyang magsalita ay tumalikod na siya ng nakangiti. Bawat hakbang niya ay makikita sa kanyang mukha ang bakas ng tagumpay. Nang makalayo ng bahagya sa formation ay agad siyang umupo habang nasa likod niya ang kanyang hukbo. At makikita din ang mga maliliit na dragon na patuloy na dumating para sa sakripisyo. Hindi naman maunawaan ng ating bida at ni Li Yunfei ang plano ng young master. Kaya naman tinanong ni Li Yunfei si Xiao Chen na kung napansin ba niya. Seryoso namang sumagot si Xiao Chen na siguro, ay pwede nilang subukan ito. Nagkasundo naman sila na subukan ang kanilang plano base sa kanilang napansin kanina.
habang ang kanilang mga nasasakupan naman ay nawawalan na ng pag-asa. Nasabi pa nga ng isa na paano kung masira nga nila ang formation. Ay marami pa rin namang mabangis na hayop sa labas, maaari ba silang masira ng isang beses, o maaari silang masira sa pangalawang pagkakataon? Dagdag pa niya na parang nawala na ng dignidad na kung alam nila ito dapat ay hindi na sila pumunta, dapat nating hintayin na sila ay dumating sa atin ng maagap, kung hindi, hindi tayo magiging agresibo. Ninas naman si Black Dragon dahil sa kaduwagan ng hangal. Kaya naman sinabihan niya ito habang sinisipa na isang tanga. Kung ang mga extraterrestrial na nilalang ay sumalakay sa ating sangkatauhan sa isang malaking sukat, at ang kapangyarihan ng tao ay nakakalat sa siyam na kaharian, paano nila ito mapipigilan? Magkusa sa pag-atake may pagkakataon pang manalo, kung hindi, ito ay isang sakuna ng sangkatauhan na may dugong dumadaloy at mga bangkay na nagkalat kung saan-saan. Ngunit sa dami ng sinabi ni Black Dragon ay hindi pa din nawala ang takot ng hangal at kanya pang sinabi na tapos na sila. Lalo namang na si Black Dragon kaya naman pinatahimik niya na ito. Kinuha din niya ang atensyon ng lahat, na pagdating nila dito, ay handa na silang mamatay at mamatay. Kaya sana ay makapagpakita ka ng lakas ng loob para sa dignidad ng sangkatauhan at para sa iyong mga mahal sa buhay, sa halip na matakot ka sa iyong talino tulad niya. Napatahimik naman ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Black Dragon. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang iba, nasabi pa nga nito na hindi na tama dahil ang hindi matatalo ng diwan ng sangkatauhan. Paano kung kamatayan? Sumang-ayon naman ang isa na tama ang sinabi nito, dahil kaya niyang makuha ito, at wala siyang pinagsisisihan kahit isa pa itong pagkamatay, ano ang dapat ikatakot na mamatay para protektahan ang lahi ng tao? Napangiti naman si Xiao Chen dahil sa ang kanyang maliit na Black Dragon ay marunong nang humawak ng nasasakupan. Pagkatapos ay agad na siyang naging seryoso, at ginamit niya ang kanyang puting aura para sa kanilang plano ni Li Yunfei, at habang nangyayari ito ay kanyang sinabi na ang susunod, dapat nilang subukan upang makita kung ang kanilang hula ay totoo. Sa ginawa ni Xiao Chen ay nagkaroon ng malakas na liwanag, na halos walang makita ang kanyang mga nasasakupan sa loob. Lalong-lalo na ang mga nilalang na nasa labas dahil sa labis na liwanag, nagulat din sila dahil sa hindi nila ito inaasahan. Napatayo pa nga ang Young Master dahil sa hindi niya inaasahan ang kanyang nakikita. Napaisip din siya na hindi maganda ito, dahil sa bilis na ito, nag-aalala siya na hindi aabot ng 10 araw bago tuluyang masira ang kanilang formation. Napalingon naman siya sa mga nilalang na maaari niyang gamitin bilang sakripisyo. Nagsalita naman ang general na si Heavenly Tiger King na maaari lamang nilang palakasin muli ang formation. Naagad namang sinang-ayunan ng Eagle King dahil iyon na lamang ang kanilang magagawa. Pinigilan naman sila ng Young Master na maghintay muna ng sandali. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang mga nilalang na kung hindi pa ba gagalaw ang mga ito. Tinawag na din niya si Li Yunfei upang gumawa pa ng isang atake sa formation. Agad naman na naghanda si Li Yunfei upang magbigay ng lakas sa kanyang senior brother. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong ipinasa sa kanyang senior. Agad na inatake ni Xiao Chen ang formation gamit ang kanyang ginawang formation. Sa lakas nito ay tila wala nang makita ang mga nilalang dahil sa lakas ng liwanag. Dahil dito ay nabahala na ang Young Master kaya naman agad niya nang inutusan ang kanyang mga kasama na gawin na nila. Nang marinig naman ito ng dalawang general ay agad silang naglabas ng kanilang aura. Na agad namang sinundan ng mga nilalang at makikita ang paglabas ng kanilang mga aura. Mabilis na nagtungo ang malakas na aura sa formation, habang si Xiao Chen naman ay patuloy lamang sa pag-atake. Nang makita din niya ang ginawa ng mga nilalang ay napangiti siya dahil sa wakas ay hindi na napigilan ng Young Master. Sa puntong ito ay pumasok ang aura sa gitnang bahagi ng formation, at ito ang hinihintay ni Xiao Chen na makita kanina pa. Habang ang Young Master naman ay napaisip na alam niyang hindi magagawang mahanap nila ang kahinaan ng formation. Sa mga punto namang ito ay nakita na ni Xiao Chen ang kanina pa niyang hinahanap. Nasabi pa nga niya habang nakangiti na hindi itinatago ng mga grupong etniko sa ibang bansa ang kanilang mga damdamin. Agad din na itinuro ni Xiao Chen ang mahinang bahagi ng formation. At agad din niyang inutusan ang kanyang junior brother na atakehin ito. Naging seryoso naman si Li Yunfei at naglabas ng kanyang aura.
At agad na nilapitan ang mahinang bahagi ng formation upang gumawa ng malakas na atake. Nang makalapit siya ay agad niyang inipon ang kanyang aura sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa magliwanag na ang kanyang mata. Ginamit din niya ang kanyang teknik na kung tawagin ay Jiushuan Kill Fist, at sabay niya itong pinakawalan. Gumawa ng isang malaking kamay na may kasamang aura na tumama sa formation, at sa kanyang ginawa ay nagkaroon ito ng matinding reaksyon. Na kahit sa labas ng formation ay ramdam ang malakas na aurang lumabas dito. Habang si Xiao Chen naman ay patuloy pa din sa kanyang ginagawa at hindi alintana ang malakas na impact. Nang mawala ang malakas na atake ay naiwan ang makapal na alikabok. Maya-maya pa ay nakita na ang resulta ng atake ni Li Yunfei, na nagkaroon ng bahagyang butas ang formation. Nang makita naman ito ng Young Master ay nasabi na lang niya habang nagagalit na naloko siya. Habang si Xiao Chen naman ay dahan-dahan niyang tinanggal ang malakas na liwanag. At tinapos ang kanyang ginagawang pag-atake sa formation. Inasar din ni Xiao Chen ang Young Master na isang tanga habang naka-peace sign. Halos sumabog naman ang galit ng Young Master dahil sa pang-asar ng ating bida na sabi pa nga niya na ang kasuklam-suklam na lahi ng tao na ito. Kahit ang dalawang general ay nainis din dahil sa nangyari, at napamura na lang dahil sa naisahan sila. Habang ang mga nasasakupan naman ng ating bida ay tuwang-tuwa dahil sa tagumpay ang kanilang master. Habang si Black Dragon naman ay nanginginig na ang laman-laman dahil sa kagustuhan na ubusin na ang mga extraterrestrial na nilalang. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ang Heavenly Tiger King at ang Swift Eagle King ay ipinagkatiwala niya na kay Black Dragon. At para naman sa Young Master ay hayaan na sa kanilang dalawa ng kanyang junior brother. Samantala inutusan naman ng Young Master ang dalawang general na umatake na ang mga ito. Agad naman na sinunod ito ng dalawang general kasama ang kanilang hukbo. Nang makita naman ito ni Black Dragon ay agad niyang sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na sabayan siya. Sa mga puntong ito ay naging maingay ang lugar at naging marahas dahil sa matinding aura na nilalabas ng lahat. Inilabas na din ng dalawa ang kanilang aura upang harapin ang Young Master. Hindi naman nagpatinag ang Young Master at kanya na ding inilabas ang kanyang aura. Dahil sa labis na aura ng tatlo ay nagkakaroon ng pagyanig ng lugar at pagtilansik ng tipak ng bato. Hinamon naman na ng Young Master ang dalawa na umatake na ang mga ito. Agad naman na sumugod ang ating bida habang makikita sa kanyang kaliwang mata ang pulang aurang lumabas dito. Nang makalapit din siya ay agad siyang nagpakawala ng kanyang atake. Habang ang Young Master naman ay kalmado lang na pinagmamasdan ng ating bida. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nang makalapit ng bahagya si Xiao Chen ay agad siyang gumawa ng kanyang atake upang sabayan ito. Nang sandaling magtama ang kanilang atake ay nagkakaroon ng malakas na impact. Idiniin naman ni Xiao Chen ng husto ang kanyang atake. At dahil dito ay sumabog ang ginawang atake ng Young Master at sa lakas nito ay tumilapon ang ating bida. Ngunit agad naman niya nabawi ang malakas na impact kaya kahit papano ay nakatayo pa din siya. Nainas naman ang Young Master na sa loob-loob pa nga niya na ang cultivation ng lahi ng tao na ito ay lumago ng napakabilis na umabot sa punto na ang isang suntok ay nakabasag ng kanyang lakas. Nagsalita naman si Xiao Chen na ipakita nito ang totoong sariling anyo nito, dahil kung hindi siya makakapareha sa kanilang dalawa. Nainas naman ang Young Master kaya naman nanggagalaiti ito sa galit. Hindi niya na din napigilan ang kanyang sarili at ginamit ang totoong anyo upang ipakita ang kanilang pagkakaiba. Matapos ang pagpapalit ng anyo ng Young Master ay mas lumakas ito. Kitang-kita din ang malaking lamang nito sa dalawa, na parabang ng asar pa ang Young Master dahil sa nagmukhang langgam sina Xiao Chen. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang atake dahil sa pagnanais na mapatay na ang dalawa. Ngunit tinawanan naman siya ni Xiao Chen at sabay na sinabihan na dati ay hindi matiis. At ngayon ay tila wala ng iba pa. Matapos din niyang magsalita ay agad niyang inihanda ang kanyang atake. At agad na pinakawalan upang sabayan ang ginawang atake ng Young Master. Sa lakas ng dalawang atake ay nagkaroon ng malakas na impact. Ngunit napangiti naman si Li Yunfei habang naghahanda na tumulong sa pag-atake.
Sa puntong ito ay naramdaman ng Young Master ang bigat ng atake ng dalawa. Dahan-dahan din na nilalamon ang asul na aura dahil sa lakas ng pinagsamang atake. Kinabahan naman ang Young Master dahil sa hindi niya ito inaasahan. Sa mga sandali ding ito ay naabot na ng dalawa ang dulo ng atake ng Young Master at agad siyang umatras. Ngunit nagkaroon naman ng malakas na pagsabog, na nagpatalsak sa Young Master ngunit habang nangyayari ito ay natatawa siya ng malakas. Habang ang dalawa naman ay makikitang tumilapon din ng bahagya. Nagsaad naman si Xiao Chen na ang antas ng cultivation ng taong ito ay dapat na sa antas ng immortal realm na katulad niya. Sinang-ayunan naman ni Li Yunfei ang sinabi ng kanyang senior brother, at sabay na sinabi na hindi na nito ang kalaban nila sa ngayon. Matapos din ang maikling pag-uusap ay agad silang naghanda para sa pag-atake. Napansin naman ito ng Young Master na mukhang may plano ang dalawa. Ngunit dahil sa wala ng oras para makaiwas ay tinamaan siya ng isang suntok ni Li Yunfei sa mukha. Kahit si Xiao Chen ay nakagawa din ng isang malakas na sipa sa tiyan ng Young Master. Ngunit hindi pa natapos ang ating bida dahil sa sinundan niya pa ito ng isa pang atake. Napatawa naman ang Young Master kahit sa tumilapon na ito sa lakas ng sipa ni Xiao Chen. Habang sa kabilang banda naman ay makikitang napalibutan na ng mga nasasakupan ni Xiao Chen. Naghahabol naman ng hininga ang dalawang general dahil sa labis na pagod. Mayabang naman na sinabihan sila ni Black Dragon na ito na ang dulo ng malakas na pana. Napalingon naman ang Heavenly Tiger sa pagtilapon ng kanyang Young Master. Naiinis din siya dahil sa wala siyang magawa sa puntong ito. Sa kanyang galit ay agad siyang nagpalit ng kanyang anyo. Sumambulat sa harap ng mga Supreme ang malaking tigre na nagmistulang langgam ang mga ito. Hindi matanggap ng Heavenly Tiger King ang nangyayari kaya labis na lamang ang kanyang pagkainis. Habang si Black Dragon naman ay naghanda ng gumawa ng atake. Agad na nag-teleport si Black Dragon sa likod ng Heavenly Tiger King na kanyang ikinagulat. At nagpakawala ng malakas na suntok sa mukha ng Heavenly Tiger King. Nag-aalala naman ang Swift Eagle King sa nangyari sa kanyang kasama. Sinabihan naman sila ni Black Dragon na ang katapusan ng mga dayuhang nilalang ay nalalapit na.